Ang tanong, saan ba itong gutter na to? Titingnan niyo dito sa drawing. So, kung mapapansin niyo, ito na yung pinakamataas na height ng atip sa top view. So, ibig sabihin, pwede niyong lagyan ng line, galing dito, papunta dun sa gutter. Ayan. Tapos, line. Kailangan straight lang. Ganyan. Tapos, i-fillet natin, fillet. So, ibig sabihin, yan talaga yung gutter natin dito. Yan. So, kung nakuha ko na yung gutter, gaano ba kataas itong atip? So, kung mapapansin ninyo, yung 3.10 halos mag-height lang sila. Wala kasi binigyan ng measurement eh. Okay lang sana kung may binigyan ng measurement. Kaso wala. So, gagamitan natin ito ng mata-mata technique. So, kung titingnan ko 3.10, parang pareho lang sila. So, gawin ko na lang 3.10. So, offset ako ng 3.10. Galing dito sa gutter, paakyat. So, ibig sabihin, ito na yung pinakatuktok ng atip. So, saan ba itong pinakatuktok ng atip? Tingnan ko doon sa floor. Second floor. Yun. Yan, sa second floor lagi. Kukunin ko dito sa pinakatuktok. Yan. Tapos, i-project ko dyan. So, alam ko na dyan lang pala yung pinaka-tulis. Tapos, pindutin ko yan, lagyan ko ng line, papunta doon sa gilid ng gutter. Okay? So, pwede mo rin naman yan pindutin ng ganon, or pwede mo rin i-mirror, MI. Mugat. Oo. Yan. Tapos, tanggalin ko na yan kasi guide ko lang naman yan. Kuha? Oo. Kuha niyo. Ang susunod dito, gagawin ko yung gutter. Kasi hindi ganito yung gutter na nakalagay dito eh. So, mag-offset ako, or pwede kong i-move ito, i-move ko siya ng 0.30. Sa kabila, tanggalin ko na yan. Kasi imi-mirror ko yan. Pag ganyan, ipipilay ko lang. Pilay. Tapos, gagawa lang kayo ng, pwede naman kayo mag-copy. Pindutin yan. Ganyan. Tapos, kahit isa lang sa, isa-isa lang siguro. Ganyan. Tapos, copy natin. Okay. So, ang gagawin ko, i-fillet ko dito. Tapos, pwede ko i-fillet ito dalawa para magkaroon ng circle. Tapos yung circle, ipapasok ko lang yan, i-move ko lang yan. Tapos lalagyan ko ng line sa baba. Tapos i-trim ko ngayon ito. Ganoon lang siya, no? So, pwede kong pindutin ito. Yan. So, 1, 2, 3. I-select ng ganyan. Gamitan niyo yung kulay blue para ma-select yung ano. Pag na-select ko na, pwede ko i-mirror MI. Enter. Kunin ko yung gitna. Ito yung gitna. Pindutin. Tapos automatic pupunta yan doon. And yes. Tapos i-extend ko na lang. Extend, EX. Yan. Extend. Uy. Kita na niya. Mirror ko na. MI. No pala. Hindi siya yes. Parang madali lang. Puro magical. Atip, di na tayo mahirapan. So, susunod na gagawin natin dito na part. Ito, paano ba kunin itong matulis na to? Yung matulis na yan. So, yung pinakamatulis na yan, unang-una, alam niyo lang gamitin yung ray. Saan yung sa ray dito? Yan sa likod mo, Ray. sir. Oh, yan o. Ray. Enter. Pindutin yung pinakamatulis. Tapos, pindutin sa baba. Tapos, eto. Tapos, dapat ito. Explain natin. Okay. Ray. Yan.
Yan yung line na tatlo. Yan yun siya. Yung pinakadulo, kasi yan yung, kapag titingnan mo kasi yung bahay, yung building, makikita mo itong space, yung manipis. Firewall. Yung firewall. So yan. So hindi mo na natin puputulin yan dahil kailangan pa natin kukunin ito. So ang mangyayari dyan, pwede nating lagyan ng line dito para maputol yun. Putulin ko lang muna dyan. Kasi hindi pa ako pwede magputol hanggat hindi ko mailagay ito. Itong atip na to. So saan ba itong atip na ito? Kalahati. Sa second floor. Second floor. Doon pa rin. Ito siya. Gamitan ko siya ng line or ray. Yan. Tapos i-project doon sa pinakamataas na atip. Kailangan straight lang. Pindot lang dyan. So kung mapapansin niyo, kung saan siya nagbangga, Yun. doon niyo ilalagay. Yan. Kung saan siya bumangga, tanggalin ko na to. Ganun lang siya. Okay, so pwede ko na kunin kung saan yung pinakatuktok. Kung mapapansin niyo, pwede naman yung i-target lang. No? So kunin ko ang maglagay ako ng, siguro dito na lang. Maglagay ako ng line. Tapos sa gitna, pindutin ko yung gitna papunta dito. Tapos pili. And then pwede ko namang kapihin ito. Itong line, tapos ilagay ko doon. Tapos delay. Tapos delay. Ayan. So pwede rin ako maglagay na diretso ng line. So ito, extend. Extend. Yun. Ayan. Tinanggal ko rin. So, huwag mo na kayo dito maggawa kasi malilito kayo. Dapat kukunin talaga natin step by step. Kabila naman. Okay, sa kabila naman tayo. Dito. So, ang kukunin natin dito. Actually, may mali dito sa drawing dito. Kasi hindi naman siya nakasagad. Ito, meron pang space na nakalagay dito. So, yan. Yun. So, yung dalawang poste na yan, ito lang kukupihin niyo. Copy. Yung, yan. Yan. Copy lang yan. Ilagay ko lang doon sa baba. Idikit ko lang dyan. Extend. Tapos, pwede ko i-extend, pwede ko rin i-stretch. Anong stretch? S. Enter. Tapos, dito magsimula sa right. Sa taas niya. Then, padaanan ko lang yung dulo niya. And then, enter. Pindutin. Hila. Tapos, i-drag sa taas. Yan na yung apat na Poste. Sa taas, yan. Okay, sunod na gagawin ko, ito. Yung nakaano na yan. Sir, walang measurement na binigay. Kung mapapansin niyo ang guide niya, Gitna. yung ating bintana at saka yung ating pintuan. Ano ba yung standard na height ng ating pintuan? 2.10. So yun ang guide ko. Kasi sabi nakalagay, magkapantay sila ng bintana. So gawin ko na lang 2.10. Diyan. Offset 2.10. Pindutin yan. Ibig sabihin, Yan ang yan ang guide ko ngayon. Okay? lamat ko na. So, palitan ko na lang ng kulay para mas madali ko matandaan. Kasi kapag pare-pareho na kasi yung kulay ng ano, hindi mo malaman kung yun ba yun. Makakalito kung pare-pareho ng kulay. So, itong pink na to ang aking guide. So, ito siya. Ito yun. Kukopyahin ko yan, copy, yung dalawang line dyan sa gilid. Then, ididikit ko doon.
sa aking guide. Iwasan nyo lang na magkaganyan, no? Kasi hindi talaga magpantay. Dapat kung saan nakabangga yan, doon talaga. Okay. I-fillet ko na lang. Yan. So, para mas madali, kokopyahin ko ngayon ito. Tapos, konti lang ang kokopyahin ko. Tanggalin ko na. Ito lang ang kailangan ko. Yan. So, para mailagay ko yan, Ay, huwag ka na mag-cellphone. mag-offset ako ng 0.30 palabas. Tapos, dyan ko ididikit. Doon. Tapos, para pare-pareho ang line, ito na lang kopyahin ko. Kasi hindi na ako maglalagay ng line na sarili kong ginawa kasi para lahat ng line ay magkakapare-pareho. Kung mapapansin niyo yan, pareho lang yan sila ng pagka-slant. So, kopyahin ko na lang yan para hindi sila magka-iba. Ilalagay ko dyan. Tanggalin ko na to. Sige. Okay. So, ito, yan, imi-mirror ko lang yan. MI. Kukunin ko ang gitna doon sa taas. Dito ko magkuha ng gitna. Diyan. Para mag-balance sila. Okay. So, ang kapal ng ating gutter, 0.30. Offset ko na lang ito ng 0.30. Yan. Tapos, i-fillet ko itong sa baba. And then ito. Ngayon, walang partner itong yung dalawa sa loob. So, kopyahin ko na lang yan. Yan. Imata-mata ko na lang. Tapos, i-fillet ko na lang sila. Tanggalin ko na ang guide ko kasi wala naman yung guide. Actually, kahit tanggalin ko pa yan, mas maganda rin. No? Para isahan na lang ang mirror. Pag pindutin ko yan, tapos pindutin ko rin ito, imi-mirror ko ulit, doon ang guide ko sa taas kasi yung manang gitna nila. Yan. Pindot, enter. Tapos, i-fillet ko lang, hanapin ko lang partner sa labas, fillet ulit, pangalawa, then yung pangalawa, pangatlo, and then yung nasa baba, nasa baba. Okay, so iti-trim ko lang, trim, at ayan. Tapos ito, burahin ko na yung sa loob. Kuha ba? Yes. So, medyo may kataasan ito. Pwede naman natin yan itaas. Itaas natin siguro. Tapos ito, burahin ko na. Ayan. Tapos extend. Trim. So, gagawan ko ng arc. So, paano ko siya gagawa ng arc? Yung arc daw, halos ka-level niya lang yan. So, magawa na lang ako ng line dito. Diyan. Pati dito. Estimate ko lang yan. So, arc. Pindot dyan. Hanapin ko yung gitna ng line. Then, papunta doon. Kasi, ang purpose nagawa ko ng line para makuha ko yung gitna. Oh, kasi kung maggawa ko ng line dyan, ang gitna niya dito. So, dapat balance ang line ninyo. Tapos, burahin ko na ito. Tapos, gagawa ko ng circle. Estimate ko lang. Then, imumove ko siya dun sa taas. Konti. And then, offset ko lang ng mga 0.05 siguro. Yan.
or offset point Basic ito. 0, Kaya matulungan. 25. Okay, matulungan. Pag nagawa mo na yun, ang susunod mo na gagawin, itong atip na naman. Basta wag mo nang gagalawin sa loob. So, ipoproject pa rin natin sa taas. Wing. Yan, line. Galing dyan, papunta rin sa taas. Trim natin. So, ang gagawin natin, kukopyahin natin ulit itong gutter. Ito. Tapos, dito natin hawakan, idikit natin dito. Tapos, extend natin. Kasi pantay man sila dun. Tapos, trim natin. Okay. Ang tanong, saan natin kukunin naman yun? So, sa taas pa rin. Itong pinaka matulis. Lagyan ng line. Straight lang. Tapos, kung saan bumangga, doon natin kukunin. Kahit pagkikinig ka muna. Then, erase. So, mapapansin niyo merong mga manipis din. So, 0.10 lang yan. Offset tayo ng 0.10. Pababa. Yan. Basic. 0.10. So, dito, mga 0.20. Ano ba yung nakakatawa dyan? Yung ano, doon na ka sa labas. Sige na. Doon na ka sa labas. Huwag niyo antay magalit ako ha. Hindi kayo mahiya, mga professional mga kasama niyo. Oh. Okay, so pag nagawa na yan, i-hatch na yan. Hatch. So kung may layer ng hatch, so walang layer ng hatch dito, i-ano na lang natin sa others, kung may others. Mag-add na lang tayo ng layer. Other. Anong kulay ng others? Red. So, hatch. Pili. So, ang hatch natin dito lalabas. So, pipindutin natin itong hatch na yan. Ito siya, oh. Yan. Tapos, pindutin natin dito. I-try muna natin bago niyo ilagyan yung iba. I-try muna natin. Tapos, adjust natin yung scale niya. 0.1. Iba rin. Siguro malaki. Pili. Ayan o. So, mga 0.005. Ayan. So, pag okay na yan, pindutin mo na yon. Ito. Ito. Ayan, enter. So, mapapansin niyo, ang ginawa ko, wala muna sa loob. Puro sa taas muna yung tinira ko. Okay. Next, pag nagawa niyo to, ang susunod na gagawin niyo, yung terrace. Kasi siya yung nasa unahan. Ito. Siya yung nasa unahan. So, ang gagawin natin, kukopyahin natin yung poste sa unahan. Kung naka-rectangle yan. Pero kung hindi naka-rectangle, yan, kopyahin, idikit yan sa baba. Yan. Stairs.
So, ano ba ang height nito? No? So, sa standard natin, kapag nasa terrace tayo, nasa balcony tayo, yung taas ng pag ano tayo, nakaganon tayo, yung taas, standard talaga ng height niyan, galing dun sa inaapakan natin ay 0.90 hanggang 110 cm. So, gawin natin kahit 0.90 lang. So, galing sa second floor line, pataas, offset lang tayo ng 0.90. 0.90. So, yan na yung terrace, yung height ng terrace natin. Yan na siya. So, ang gagawin natin dyan, i-stretch natin itong rectangle. Yan. Stretch natin doon sa taas. So, pwede ko namang burahin yan kasi magti-trim-trim pa ako, medyo mahaba. So, gagawin ko na lang yan ng line. Yan. So, gagawin ko, explode ko na lang ito. X. Para matanggal yung line sa taas niya. Yan. So, meron siyang design dito na maliliit. Actually, madali lang yan siya gawin. Ganyan, no? Rect. Magawa ka lang ng rect. Pwede ka naman magawa ng rectangle sa labas. Yan. Tapos, i-move mo lang. Kunin mo sa gitna, idikit mo dyan. Tapos, stretch mo palabas. Tapos, doblehin mo. Wala dun sa kabila. I-move mo na lang sa labas. Tapos, i-move mo ulit. Kunin mo ang gitna niya. Hanapin mo yung gitna ng line para mag-balance. Trim. Tapos, copy. Ito. Copy ulit. Ito. Gawa ko rectangle ulit dito. Tapos i-move ko. So hindi siya balance, no? Pwede akong gumawa ng line dito. Tapos i-move ko yan. Kunin ko yung sa gitna niya. Tapos hanapin ko yung gitna ng line. Para mag-balance. Then copy ulit sa baba. Tapos stretch ko dito. So para mag-balance, Line. gawa ng line. I-move, kunin ang gitna, ilagay doon sa gitna. Tapos lagyan ng line. Then pwedeng i-mirror. Tapos trim. Pwede natin i-stretch ito kung pwede i-urong. Then copy. Ilagay sa baba. So, tanggalin ko to. Gagawin ko, i-mirror ko lang yan. Pindutin ko to, tapos MI, kunin ng gitna, yun. So, ibig sabihin, kabila lang ang gagawin ninyo. I-mirror lang siya. Tapos, gawa ko ng line dyan. Iangat ko siya konti. Then, arc. Nawala yung dito ba yung line? Arc.
Ano yan? So ito, pwede kong kopyahin niya kasi meron din siya dito sa kabila. Yan. So ito, lagyan ko ng line. Tapos ito, iburahin ko. Tapos ito, i-explode ko muna. Mirror. Erase. So, kabila lang gagawin ko muna ito, hindi ko muna gagawin. So, ang guide mo dyan, yun, pwede kong guide din yun. So, malapit siya dyan. And the next one, yung kapantay niya yung doon. Dito daw. So, pwede kong tanggalin itong dalawa. Tapos, yan, siselect ko para ma-mirror ko siya. MI. Hanapin ang gitna. Okay, next one. Gawin na natin itong kabila dito. So, itong kabila na to, ito rin siya. Kukunin lang natin yung gilid doon sa taas. Yung terrace dito. Yan. Project mo lang dyan. Tapos, kopyahinin na lang ito. Copy. Ayan. Copy. Project na. Okay. So, okay na yan. Saka na kayo pupunta doon sa bintana at saka yung door. So, buksan ang door dito sa baba. Ito. So, i-ray natin yan or pindutin natin ito. Itong gilid. Copy. Dikit natin dyan sa dito sa langit. Ilan yung height ng pintuan? 210. 2.10. Ayan. Tapos pili natin. Ayan. So dapat naka-layer ito ng door. So yung door natin, so ibig sabihin ito, hindi na ito nakikita. Natatakpan na yan siya ng poste. So trim natin. Offset natin ng 0.05 sa labas. Sa labas, hindi sa loob. Yan. Yan ang pintuan. Then yung bintana naman, kopyahin mo na lang yan. Yung naka-rectangle. Idikit mo sa baba. Tapos
ka ng line dyan, kapantay ng pintuan sa loob, tapos i-move mo siya doon. Ilan nga yung height ng bintana papunta dito? 0.9 feet pataas. Pwede mo naman i-stretch yan. Makakatulong ang stretch sa inyo para mabilis. Kasi kung imamano-mano new line yan, matagal. Pag set 0.05 sa labas. Tapos, pwede ka naman mag-rectangle. Rect, galing dito, papunta dito. Tapos, i-stretch mo siya doon para aabot sa baba. Ang purpose ng rect na yan, para i-move ko siya, hawakan ko sa gitna, hanapin ko yung gitna dito. Diba? Tapos, pindutin ko lang yan, then ipindutin ko yung window. Kasi kung ang mangyayari, ganito yung gagawin, maggawa kayo ng line dito sa gitna. Tagal. Tapos offset pa kayo ng 0.025. 0.25, tapos buburahin mo pa. Tagal. Unlike doon sa gagawa ka ng rectangle, ganyan. Tapos i-move mo, hanapin mo yung gitna niya, tapos i-stretch mo, mas mabilis, di ba? So, saan pa? May door din sa taas. Yung door daw sa taas, ganito. Diyan sa gilid, diyan. Siyempre sa taas siya, ididikit ko siya doon sa second floor na line, diyan. Hindi na ako gagawa ng door, may door naman dito eh. Dito. Kukunin ko dyan, tapos ididikit ko doon. Okay. Ang problema, wala siyang kabila. So, imi-mirror ko lang yan. Yung dito, MI, pero ang gitna niya doon sa taas. Yan. Tapos, i-trip. Ganun din sa bintana. Bintana sa second floor, copy fix. Ganyan. Tapos, ikakopy ko lang ito. Kukunin ko siya dito sa baba para pagkadikit ko dito, automatic naka-standard na yung height niya. Tapos, i-move ko lang siya dito. Tapos, ididikit ko dyan. Erase. Bilis lang pag marunong kayo mag ng command. The next one yung bintana dito sa gitna. Kukopyahin niya rin ito. Bintana dyan. Papunta sa baba. So base dito, nakapantay daw siya sa gitna nito. Tapos, ka-level niya ito. Pwede ko yan i-stretch. Set na lang natin sa loob. Tapos, gamitin natin yung ginamit ko kanina. Ganyan. Then, i-move na lang natin. Stretch. Mirror. Mirror. Copy paste na lang mo. Yan siya. Gawa ko ng box, hindi siya nakapantay. Gagawin ko, kunin ko sa gitna, ilalagay ko dito. Then itataas ko lang.
set ko ng so, kailangan ko rin mas tapos para pantay lagyan ko ng line bago ko i-trim tapos burahin ko na ito tapos lalagyan ko siya ng rectangle ng triangle ang triangle ang command yan pole tapos i-type mo yung 3 kasi Tatlo. 3 sides 3 side lang. tapos pindutin dyan ganyan tapos move tapos text letter T kahit mga ang height niya is 0.30 I think tama top of RB malaki masyado mga 0.20 ganun. Then copy tapos pag i-edit double click second floor 9 NGL At saka ground level. stretch and then dimension ano ba tayong dimension? Measurement DLI ang DLI kung ano lang yung hinihingi dito yan ang bibigyan ninyo tama DCO. tapos DCO no para mag-direct uy DCO DCO. yan tapos pindot pindot yan lang man ang hinihingi niya ng measurement 3 line huwag kayo mag-line no yan. Yan. Tapos copy ganyan Elevation. edit lang natin gawin natin 0.5 siguro mount